Siya yung panalo, bagong representative. Hindi ko kayo paiyain. Kita na ninyo? Sige yabang ng mga DDS na pinagsilbihan ng kanyang amang si Representative Romeo Acop. Asahan po ninyo na baon ko ang inyong hirap at pangarap sa Kongreso at hindi ko kayo paiyain, dagdag niya. In Antipolo 2nd District Congressional Special Election, Trajectory of Survey. Mahilig talaga sila sa fake survey. Yung kandidato nilang si Red Llaga, 52.1% daw. Laging lamang from February 15 to March 10, mga kababayan, nagpa-survey. Ito. Ito na. Nakuha ko na. Ayan. Resibo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Unahin ko na to kasi taga-Antipolo to. Balita ko sa inyo. Sige yung yabang, mga kababayan. Ito si Acop po. Siya yung panalo, bagong representative. Hindi ko kayo paiyain. Kita na ninyo? Sige yabang ng mga DDS. Hindi ko kayo paiyain. Kasabay ng pagpapasalamat sa 60,051 na bumoto. Kinumpirma ni Antipolo 2nd District Representative-elect Philip Acop na posibleng pangunahan ni Antipolo City Mayor Casimiro June Inares, the third ang panunumpa ni pwesto. Bukas, Lunes, March 16, anya sa kanyang pagkapanalo, magkakaroon na muli ng boses sa Kongreso ang kanilang distrito na pinagsilbihan ng kanyang amang si Representative Romeo Acop. Asahan po ninyo na baon ko ang inyong hirap at pangarap sa Kongreso at hindi ko kayo paiyain, dagdag niya. Ang nakuha, mga kababayan, ng pangalawa sa kanya, yung kandidato ng mga DDS, 12,000 sausaw. Ako, 60,051. Ang kandidato, si Llaga, 12,054 lang. Mga kababayan, kahit pa i-combine mo itong mga boto ng lahat ng lumaban, hindi pa makaabot doon sa makuha pa niya halimbawa itong mga boto, 10,000. Hindi pa magkalati sa nakuha boto, mga kababayan ni Acop. Talagang napakayayabang lang nito, mga DDS. Nagpasurvey yung mga gonggong. Post by Attorney Mark Tolentino, yung abogado nila. Latest survey in Antipolo 2nd District Congressional Special Election, Trajectory of Survey. Mahilig talaga sila sa fake survey. Yung kandidato nilang si Red Llaga, 52.1% daw. Laging lamang from February 15 to March 10, mga kababayan, nagpa-survey sila 43% hanggang nag-52% sa survey. Tapos si Acop, yung pangalawa pa, 32.8%. So, madaling sabi, gawa-gawa lang nila yung survey. Si Acop, 32% lang. Sobrang kalahati din pinapalabas, mga kababayan. Ganon sila magmanipula. Ano nangyari sa actual eleksyon? 12,000. 12,000 lang ang nakuha. Llaga, 60,000 kay Acop, yung anak ni Congressman Romeo Acop. Ang binoto, yung anak pa rin. Sabi ko sa inyo, talagang santambak na mga fake news peddlers. At yung mga survey, tulad ng survey sa pagka-presidente, ganon, mga kababayan. Kaya nagpaniwala kayo dito sa mga pinapalabas ng mga DDS. Ewan ko na lang. Santambak talaga po, mga kababayan na budol. Kaya sabi dito, Marcos Loyalist Benji Contreras. Sabi ni Topacio at Dr. Mata, malakas ang kandidatura ni Red Llaga. Ni-endorse ni Sara Duterte bilang congressman ng 2nd District ng Antipolo City. Bakit milya-milya ang layo ng nanalong congressman na si Philip Acop, anak ng yumaong si Representative Romeo Acop? Ibig sabihin nito, malakas lang sa survey ang mga DDS, lalo na si Sara, pero sa aktual na botohan, matatalo sila sa 2028. Kasi yung survey po, fake. Iparinig ko na sa inyo itong sinabi ni Sara. Allergic ako sa mga politiko. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko. Consider lang nila ako. So mga ilan sila dito, including Attorney Franz. Apat na. Ibig sabihin sa'yo ito ba? Manimaan ka kinsa itong mga ni-traitor sa ito. Hindi ka mo doon. Sa
Allergic siya sa mga politiko kasi pinapalabas niya, trinidor siya. Alam na ninyo kung sino yung pinapatamaan siya. Allergic siya sa mga politiko. Ang pinapatamaan niya, pinaparinggan niya yung ating Pangulo. So kasi pinapalabas niya, biniktim na lang siya. Ginamit lang sila. Yan ang narrative, mga kababayan, ng mga Duterte. Na puro baliktad, mga kababayan. Walang nanggamit sa kanila. Sa totoo lang, ang mga Duterte po hindi ginamit ng Marcos. Ang Duterte yung nanggamit sa Marcos. Sabi ko sa inyo, from the very beginning, kailan lang natin nakilala yung Duterte? 2016. Before 2016, medyo naririnig na rin natin si Digong, pero yung kanyang mga nasabi matapang, naririnig na paminsan-minsan, nababalita sa radyo, sa telebisyon, yung mga Duterte sa Davao. Pero hindi man natin kilala, tarang ordinaryong mayor. Kasi ordinaryong mayor nga din siya, mga kababayan. And comes now, kinuha as consultant ni GMA on peace in order yata. Kasi yun nga, magalingan niya itong si Digong, matapang. Kinuha as presidential advisor. Doon medyo lumitaw ng konti man lang yung pangalan ni Digong, mga Duterte. At nakilala si Sara, yung nambugbog siya ng sheriff, siyempre nabalita. Pero hindi siya ganon kasikat. Nanalo si Digong, kinuha kasi, sinuport kasi mga kababayan ni Amy Marcos. And si Amy Marcos, si Marcos, sinuport ng mga Marcos support. So ang nagamit ng Duterte para itanos natin, ituwid natin yung history at yung pag-unawa ng mga tao kasi paulit-ulit, mga kababayan, na pinapalabas nila, ginamit sila ng Marcos. Wala po. Nagamit nila yung Marcos, kaya sila naging national figure, naging Pangulo si Digong, nagpagamit si Amy Marcos. Como sinuport ni Amy Marcos, sinuport ng Marcos. Ito. Ito na. Nakuha ko na. Ayan. Resibo. Sasabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawin? Sabihin si Presidente mo, tutulong ako sa'yo. Sabi pa niya, tutulong daw siya. Sasabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawin? During the campaign ito, tutulong ako sa'yo. kinikwento niya, tutulong daw siya. Tingnan ninyo. Sasabi ko kay Bongbong Marcos, Lahat yan red. akong gawin. Lahat Marcos supporter siya. Oh. Tutulong ako sa'yo. Nakakita kayo ng green dyan. Oh. Dalawa lang, payong pa. Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawin? Ah. Sabihin si Presidente mo, Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit doon sa mga rallies sasabi ko kay nila, kukunti ang mga DDS po. sabihin si Presidente mo, tutulong ako sa'yo. Lahat mga kababayan, no, sinabi niya, hindi man niya tinupad, nag-apply siya. Pwede bumaan niya akong kunin na Vice Presidente, tutulong ako. Tumulong? Hindi. Ang ginagawa, sige lang ang panira. Tapos ito, pinapalabas niya, biniktima siya. Okay lang daw yung ginawa sa kanya. Pero yung ginawa daw sa bayan, hindi niya mapapalampas. Nagbabanta. So ang pinapalabas niya, biniktima siya ng Marcos administration, ng ating Pangulo mismo. Pero yung corruption na niya, hindi ko mapapalampas. So kung gano'n ang kanyang posisyon, di gustong sabihin niyan, ipapakulong niya yung sarili niya. Dapat niyang ipakulong sarili niya kasi pag sinabing corruption, kaya nga siya na-impeach. Kaya lang hindi na nangyari yung trial. And this time, may mini trial because of the another impeachment na final sa kanya after na mag-lapse yung unang impeachment. Yan, allergic sa mga politiko, sabi. Matapos mag-declare si Vice President Sara Duterte na tatakbo sa 2028 presidential election, may 4 na individual daw na umanong lumapit sa kanya upang mapabilang sa senatorial slate. Ngunit, ayon sa BC, allergic siya sa mga politiko ngayon. May mga nag-apply na tatakbo sa pagkasenador. Pero ngayon daw, allergic siya sa mga politiko. Ibig sabihin, hindi na muna niya binibigyan ng atensyon kasi allergic siya sa mga politiko. Bagamat hindi umano, magtatanim ng personal na galit si BP
Sara sa mga kalaban niya sa politika, ngunit hindi rin umano palalampasin ang mga ginawang korupsyon at abuso sa bayan. Laging double talk siya. Iba ang sinasabi, ginagawa sa kanyang plano. Pero yung plano niya, malinaw, parehas din. Hindi siya galit, pero papanagutin niya yung mga sangkot daw sa korupsyon. Kung yun ang papanagutin niya, ang ibig sabihin niyan, ikukulong niya yung sarili niya. Kasi speaking of corruption, hindi pa man niya na ipapaliwanag si Mary Grace Piatos at ayaw niyang ipaliwanag. Ang magpapaliwanag daw yung kanyang mga abogado na lang kasi may script na. Hindi niya kasi kayang ipaliwanag kasi alam niya kung saan napunta mga kababayan yung confidential funds. At ang sabi ko, ang missing link si Madriaga, kaya natataranta siya. Ganon mga kababayan. So nagpapalinis itong si Sara Duterte. Parang Hala, grabe! pinapalabas niya, sila na lang yung lumalaban sa korupsyon. Hindi sila lumalaban sa korupsyon, mga kababayan. House panel, planong ipasubte na ang ITR at VAT returns ni BP Sara at kanyang asawang si Manasseh Carpio. Ito ngayon yung balita. House panel, ipapasubte na ng House Committee on Justice ang income tax ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Mga negosyong nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth mula 2023 hanggang 2024. Ito ang sinabi ni Terry Ridon na nagsabing bahagi ito ng akbang ng komite upang masuri ang mga dokumento kaugnay ng kasalukuyang mga usapin na kinakarap ng Vice Presidente. May isa pa akong ipaparinig sa inyo na interview sa kanya after doon sa book signing sa 90th anniversary ng Office of the Vice President. Tingnan natin dito yung ibang mga sinasabi ni Sara. May qualifications na ba si Seth na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang May natin na-recruit yung na daw desisyon siya? niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya mag-desisyon. Ma'am Ruth, ma'am. But my question is, may qualifications na ba si Seth na for Ayaw pa niya. Sinabi niya yan, mga kababayan, kung sino niya yung magiging Vice Presidente. Pero tingin natin, may mga pinapalitaw sila, RM. Si Dr. Mata, may napili na daw. RM ang initial. So, possibly si Rodante Marcoleta. Kasi, yun daw yung itutukan niya na habulin yung mga kurakot. Wala man siyang credibility na maghabol sa mga kurakot. Bakit niya, Mr. Maravillas? Inamin niyang tumanggap siyang hindi niya dineclare sa susi. Malamang ma-disqualify yun. Matanggal as member ng Senate. Di ba, mga kababayan? May isa pa rito. Yun na lang ang pinagkakabalahan, mga kababayan ni Sara. Yung pangangampanya, eleksyon. Yung comment mo, ma'am, Yung sa impeachment po. yung comment mo, ma'am, after the sufficient substance pa yun. 10 days, ma'am, on Monday daw po, ma'am, nakapag-send po ba kayo? Nagsasayaw-sayaw po. Parang relax na relax. Please refer to? Puan ka na happy namang Monday, no? O, ato na to kung mag-file ko, dili. Antay na. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible na i-exclude sa defensa panel yung si Monsayat, Atty. Monsayat at si Atty. Powa. May conflict of interest. May conflict of interest daw. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapay ang kanyang Grabe, naghang.
lawyers. So, ayun lang ako nakarinig ng Tagal niyang masagot. circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na so antayin na lang natin kung ano mangyayari. Dito, sa tingin mo, another Yung comment mo, ma'am, after the sufficient substance pa yun. Bigyan ko yung background story, mga kababayan. Yung background story niyan. 16-man battery of lawyers. Kasama doon si Michael Poa at yung isa pang assistant secretary niya. Ang problema doon kasi, si Poa, dapat hindi siya dapat na tumayo na abogado. Kasi pag tumayo siyang abogado, malamang madiskaril yung kanyang dapat papel, sabi yan ni Terry Ridon. Ang purpose nila kasi sa pagkuha at kadami-daming abogado, ba't kukunin pa si Michael Poa? Di ba? At saka yung isa pa, na sila mga kababayan dapat tinatanong. Bakit? Kasama sila sa opisina. Dati yung opisyal as spokesman ng Office of the Vice President, saka ng DepEd, pare sila, signatory din. So may inside knowledge sila, personal knowledge, sa mga nangyari po sa paggastos ng confidential fund. Yon ang punto doon ni Terry Ridon. Kaya ipipetisyon nila itong dalawang abogado na dapat hindi sila umaktong abogado kasi may conflict of interest sila, mga kababayan. Yun ang punto doon. And pinupunto ni Sara Duterte, ngayon lang niya ako nakakita na yung isang respondent, referring sa kanya, kasi siya yung respondent sa kaso, hindi pinapayagan niya, kini-question yung pinili niya na abogado. Kasi may right tayo, di ba? Napipili ng abogado of our choice. Kaya lang, yung pinili niyang abogado, may conflict of interest. Participant sa kaso, yan ang punto ni Terry Ridon. O, di ba? Why of all people? Para i-cover up yung nalalaman, mga kababayan, sa paggastos ng confidential funds. Yun ang reading ni Terry Ridon. Pero hintayin na lang natin, tulad ng sinabi niya, kung ano yung mangyayari. Anyway, ang magdi-decide niyan, siyempre, yung panel, Justice Panel. Tama po, mga kababayan? Maraming salamat po. Ako si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.